12:41. Okay, basahin natin. One verse lang. John 12:41. Ready? Read. This thing said Isaiah when he saw his glory and spake of him. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. We have blessed us tonight. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na to ang inadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa palan ni Kristo Jesus, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. So dito po mga kapatid, makita po natin yan. We are going to discuss about Christ-centered principle. So we are going to talk about principle. Iba yung Christ-centered family, Christ-centered life, iba rin yung Christ-centered company or workplace, iba rin yung Christ-centered school. At we are going to talk about Christ-centered principle, okay? So dito makita natin, itong binasa po natin dito, is all about yung mga angelic host nung panahon po ni Isaiah. So dito makita natin that seraphim, ito po yung mga angels po mga kapatid, worship Christ as Jehovah whom Isaiah saw. Yung nakita po ni Isaiah na mga lumilipad po na mga seraphim, yung po sila ay sumisimba po sa Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, yung worship po ng mga seraphim na to or angelic host centered to our Lord Jesus Christ. So, kung balikan po natin yung Isaiah chapter 6, okay? Verse number 5, ito po yung makikita natin dito. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which had taken from the tongs from off the altar. Okay? And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Okay? So dito po mga kapatid, na itong mga seraphims na ito, sentro yung kanilang pag-worship sa ating Panginoon Kristo. Hindi na natin basahin lahat-lahat detalyado. Then another one, ano pang ginagawa ng mga Kasi ang mga all angelic host, yung pag-iisip ng mga anghel at yung mga ministry nila, centered yan doon sa ating Panginoon Kristo. Nung isinilang ang Panginoon natin, angels announced Christ's birth. Dito po natin makita yan sa Luke chapter 1, verse number 26. Ito po ang wika ng manalang sulatan. 26. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. So dito makita natin mga kapatid hanggang verse number 38 po yan, verse number 28. And the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. So lahat po yung announcement, nakasentro po yan sa Panginoon Kristo. Yung pagdating ng Panginoon Kristo, yung magiging nanay niya, in human form, yun po yan. Anghel po ang nag-announce niyan. Okay? Pagdating sa chapter 2, verse number 8, there is a verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I will bring good tidings of great joy, which shall be to all people.
But unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Pati yung announcement. Okay? Sentro. Isinilang pa lang, pagbubuntis, in-announce ng anghel, nung isinilang na, ang anghel pa rin ang nag-announce po, mga kapatid. So angels announce Christ's birth. Another one, angels ministered to Christ after Satan tempted him 40 days. Nung ang Panginoon Kristo ay nag-ayuno ng 40 days. By the way, meron na ba nag-ayuno sa inyo dito? Nagpa-fasting sa inyo dito? Kahit man lang nag-skip kayo ng isang meal ba? Ang mga Hudiyo kasi, once a week, meron silang fasting. Sabi, sa pag-aaral, yung fasting is good for your health. Okay? Yung mga pusa, hindi po yan kakain ng daga pag hindi sila gutom. Nakuha niyo, kapatid? So, yun po yung ayon sa pag-aaral. Kinakailangan mo nang gutomin nila sarili nila para makain nila yung mga daga. Ganon din ang mga ahas. Pag nagugutom yung alaga ng tao na ahas, yung tao kakainin. Okay? Gugutomin nila sarili nila. Yung buaya, ganon din. Gugutomin nila sarili nila. Kaibahan na sa buaya, ay kakain niya ng bato para mapanatili sila sa ilalim ng tubig. Pambigat ba? Kasi pag yung karne, kainin nila halimbawa, nagiging bloated yun eh. Ang tao pag nalunod, lulutang yun. So pag kinain nila yun, lulutang yun eh. So kakain sila ng bato para mapailalim sila. Okay? Pero ang buaya ang may sharp memory. Pag nakita ka niyan, dahil bata ka pa, tumanda ka na, kilala ka pa rin. Grabing memory ng buaya. No? Kaya may mga tao din, pag nagagalit, parang buaya. Hindi nakakalimot. Di ba? Kahit sa relasyon, mayroong ganun, mag-boyfriend, mag-girlfriend, sa mag-asawa, ganyan. Yung mga nakabauna, parang buayang ugali. Hinahalongkat-halongkat pa yan at chine-cherish pa yan. Ayos yun huwag tayong ganun, ha? Another one, mga kapatid. Angels. Saan ba yun? Matthew chapter 4. Basahin natin yan. Matthew chapter 4, verse number 1. Simula dyan. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Utusan mo yung mga bato. Wala nang problema sa Panginoon, yung bato magiging tinapay yan eh. Magtanong ka lang, ang gusto mo lang kung anong klaseng tinapay. Pandi Manila ba yan? Ano ba mga sikat na Goldilocks ba yan? Nagpo-promote ako dito But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yun. So tayo mga kapatid, hindi tayo nabubuhay. Kaya nga alam niyo yung social media. Ang laki ng impact niyan. Social media. Doon sa may Africa, merong dyan, isang tribo. Mayaman yung mayaman. Nakalimutan yung tribo. Mayaman yung tao. Bakit kung sa'yo mayaman? 1,000 yung kanyang yung kanyang baka. Pag may 1,000 baka ka, mayaman ka. Hindi sila, no read and write. Nakapakinig ngayon ng radyo. So, may cellphone na, di ba? Merong, merong radio, di ba? Cellphone. Pinindot niya yung, radio. May nangangaral. Alam mo yung pangaral? Ang pangaral na una niya na pakinggan, pagpalain ka.
pag ikaw ay magbigay sa Diyos ng ikapo, pambihira, ano? Hindi kaligtasan napakinggan eh. Tithing agad. Sabi niya, sa Diyos pala yan. Ang ginawa niya, wala naman siyang simbahan na mapuntahan. Naghanap ng simbahan. Alam niyo ang nakita niya? Hindi Baptist. Katunog sa Baptist. Adventist. Katunog eh. Ano siya doon? Ang ginawa ng taong ito, minarkahan niya yung mga yung pagbibigay niya, hindi naman yung 100, di ba? 100, hatak-hatakin mo simbahan yun. Hindi. So yung 10 muna, tinakatakan niya. Dala niya, punta simbahan. Sabi ng mga tao, alam mo ba na yung isang baka, magkano ba isang baka dito sa Pilipinas? Oh, Sir Jen. Ang baka, di ba, mga 500 kilos yan. Magkano ang kilo? 100. Oh. Tama ba? Ang baka? 300? Ha? Ang mura naman ng baka ko pala, no? Nasa 380 pala yun, di ba? Palibhasa, hindi mo bumili ng baka eh. 380. Oh. Ang bira, 380. 500 kilos ba yun? Isang buong baka? So, 500. Aba, 190 pala yan. Pag tinatay na, 190,000. Ang bira. Pera pala yun. Pero, pag binili mo yan ng buo, mga 80,000, mga ganun lang, di ba? Mura lang kasi ang kalabaw, nasa 50 ang kalabaw eh. Yung kaibigan ko sa probinsya, magkano yung iPhone? Nung unang labas? 80? 60? Yung unang labas. Alam mo ginawa niya? Hindi siya bumili ng iPhone. Bumili ng kalabaw. Babae. After 40 years, dalawa ng anak. After 4 years, dalawa ng anak ng kalabaw. 3 na kalabaw niya, di ba? Yung kaibigan niya na bumili ng iPhone, sira na. Sabi ko, ayos yun. Di ba? Investment pala. Balikan natin yung kwento. So, yun yung una niya napakinggan. Ang sabi ng mga tao, nabaliw na si ganito. So, every Sunday, pag umatin siya sa church, 10, 10, 10. Binibigay niya. Sabi niya, Pastor, ano na ha? Napakinggan ko kasi yan, na yung sa Diyos pala yan. Alam mo, sabi ng mga tao, baliw-baliw na. Yung 900 niya kakalabaw, baka, after 9 months, alam niyo, ang baka, bibihira yan nagsilang ng twins. Nakuha niyo ba yun? Bibihira yun eh. Karamihan siyang anak, twins. Kaya ibig sabihin, yung 900, kung 500 man doon ng babae, aba, 500 mga anak ng tagdadalawa. 1,000. Twins eh. For 9 months, sabi ng mga tao, nabaliw na yan. Nasiraan ng bait, saka pakikinig ng salita ng Diyos. Oh. Baliw. After 9 months, iiling-iling sila. Tama pala yung Diyos. Nakuha niyo, kapatid? Tama, oh. Tapos yung mga kambing, ang kambing pag nanganak, 2 lang, di ba? Meron bang kambing manganak ng 4? 3, di ba? Yun. Bibihira yung 4, tama? Oh. Yung kambing, ang anak, hindi lang 2. Yung kambing ko nga, 1 lang anak eh. Oh, 1 lang. Ganun pala yung kambing. Pagka anak, maya-maya yung anak, may lumalakad na. Lumalakad na, sabi. Binibidyuhan ko nga, kaya pumunta ko doon eh. Sabi ko, ayos pala yung kambing ah. Pagka panganak eh, tumayo na eh. Ayos ah. May balahibo na.
Samantala yung pusa sa bahay namin, 3 weeks, nakahilata lang. After 1 month, ang baho na ng kwarto ni Charles. Doon sa kwarto ni Charles ng anak galit na yung nanay. Ate Chanyo, galit na Talin mo nga. So yun mga baded, center. Ano pa? Angels returned with Christ to earth. So pagdating ng pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa, angels will kasama ng Panginoon pagbalik dito. Okay? Angels are subject to Christ. All angels of God worship Christ. Lahat ng anghel ay mag-worship sa Panginoon. Saan natin makita yan? Hebrews. Maraming verses, kasi lang, ito na lang yung mga verses, Hebrews chapter 1, verse 6. Ito po ang wika. And again, he that bringeth in the first begotten into the world, he saith, let all the angels of God, what? Worship him. So lahat ng anghel ng Diyos, sasamba sa Panginoon. Kasi nga, ang pinakasentro ay ang Panginoon Kristo. Alam niyo kung yung anghel, nakasentro yan sa Panginoong Kristo. Pangalawa, all Satan's hatred and attacks are centered on Christ. Lahat ng atake, lahat ng puot ni Satanas, nakasentro kay Kristo. Satan tried to corrupt mankind and Christ line before the flood. Sa Genesis chapter 6, di ba? Iko-corrupt na niyan. Yung linya ng Panginoon para, alam mo ni Satanas nabasa na niya siguro yung na pagdating ng araw, magiging Savior ang Panginoon Kristo. So, tried to corrupt mankind. Kaya nga, sinira yung buong mundo Dilubyo. Ayon sa Genesis chapter 6, verse 1 to 5. Satan used Pharaoh to destroy Israel and Christ line in Egyptian bondage. So yung linya ng Panginoon, gusto niya masira yan. Bakit? Lahat ng unang anak na lalaki, ay yung mga lalaking bata ba, nagpapatay niya ng Pharaoh. Exodus chapter 1, verse 7 to 22. Another one. Nalala yung reyna na si Atalia. Satan used Atalia to try to wipe out Christ's line. Sino ang naligtas? May isang batang naligtas. Alam mo yung batang naligtas na yon? Doon kumalat yung mga kwentong ang prinsipeng Pilay. O, meron tayong version niya sa Pilipinas, di ba? Ang prinsipeng Pilay. Ang haring Pilay. O, yun. Bakit naman? Kasi pag natira, Pilay ka agad. O. So, ito yan. Si Joash po yan. Joash. One baby Joash survived. 2 Kings 11. Satan used Haman to destroy Christ's line. Si Haman, kasi nga, si Haman ay gahaman sa kapangyarihan. Gusto niyang lahat ng mga Hudiyo ipapatay niya. Sinong ginamit? Esther. Esther was used by God to save Israel and Christ's line. In Esther chapter 4, verse 1 hanggang 16. Pagdating sa bagong tipan, during the New Testament era, Satan tried to use King Herod to kill all male babies under age 2 in order to kill Christ. Oh, dinamit si King Herod That is Matthew chapter 2. Pero wala Nakapanood si Joseph ng James Bond. O kaya Mission Impossible, kaya umalis Hindi po yan Nasabihan siya ng anghel. Akalain nyo, pati pagtakas ng Panginoon, bata pa siya noon, angel. Okay? Gave warning. Kaya nga mga kapatid, maganda yung yung mga anghel de la guardia natin. Pagka na-disgrasya kayo at hindi kayo nasaktan, magaling yung anghel nyo.
Pero pagka yung yung nadisgrasya kayo, tapos fatal kagad, natutulog yung anghel ninyo. Baka nagte-text. Bero lang yun, ha? Pero ibig sabihin, yung mga guardian angel, kung meron man, hindi naman guardian angel yan literally. Pero yun ay mga ministering spirits. They don't minister, okay? Biruan na lang yung Anghel de la Guardia. Kasi yun yung natutunan natin sa labas. Okay? Another one. Pangatlo. Pangatlo na? Tama. Pangatlo. All human hopes are centered on Christ. Lahat ng pag-asa natin nakasentro kay Kristo. Okay? Anong pag-asa natin? Eternal life. Pag-asa natin yan nakasentro sa Panginoong Kristo. Having eternal life is the greatest hope man can have. 1 John chapter 5 verse 12 to 13. Ano pa? Ito, katawan natin. Yan. Pagdating ng araw, itong katawan na ito, kita nyo ha? Kahit anong gawin nating tawag doon, pampaganda ng mukha. Oo nga, katawan natin, Lalagyan mo yan ng ano ilagay nyo, mga babae? Lotion. Lagyan nyo ng lotion para pumuti. Lagyan nyo ng, ang tawag doon, sa mukha para hindi kayo itim. So, yun. Kahit na 1.5 liter na coke ilagay nyo dyan, di ba? Pag kayo ay naliligo, di ba? Kaliguan muna ng soft drinks para daw ay hindi hindi. Kasi ang katawan natin, mga kapatid, whether we like it or not, are programmed to die. Every day, we have millions of cells die. Patay yan. Pag gaganon ka dito sa mukha mo, may libag. Cells yan Di ba? Sa ngipin natin, bakit tayo nag-toothbrush? Mga cells na namatay yan. Sa balat natin, nag-change po yan. Kaya, yan. We are programmed to die. Ano pa? Yung buhok natin, kung hindi nga lang natin ginugupit ito siguro, ang buhok ko siguro. Sabagay, nung araw, umaabot yung buhok ko hanggang dito. Yan, ganyan. Below the shoulder, buhok ko. Kasi, kinukulot ko di ba? Yung tawag doon, Michael Jackson. Yung kakanta tayo ng You Know I'm Bad. Di ba? Puti. Hinahanap ko nga. Baka pumunta ako sa eskwelahan ko. Baka meron pa ako niyan May picture pa ako niyan Gusto ko lang makita yung mukha ko na gano'n, no? Yan. Kinky na gano'n. Okay. Pero kalimutan nyo na yun. Bili na lang ngayon ng wig. Ang sagwa, Okay. So pagdating ng araw, itong katawan natin na makasalanan, gawin ng Diyos na ito, glorified body. Okay? Babaguhin ng Panginoon ito. So ibig sabihin, pag akyat natin sa langit, glorified body yan. Ngayon, iniisip na natin, anong mawala? Alam nyo, nung bago nagasala ang tao, inosente sila Wala silang alam about sin. So, hindi pwedeng makapasok yung kasalanan sa kaharian ng Diyos. Yun ang aalisin sa atin. Okay? Sipin yan. Maalisin yan. Ano pa? So, itong katawan natin, someday will be resurrected body. Kagaya ng Panginoon. Okay? Buksan natin sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God,
Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now ye are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purified himself even as he is pure. So ito yung pag-asa natin pagdating ng araw, that we have a resurrected body like our Lord Jesus Christ. Okay? So, pag-asa natin yan. Kung dito, wala kang pag-asang pumuti, wala kang pag-asang gumapo, at least may pag-asa ka pang magkaroon ng glorified body. Mapalad naman tayo noon. Kasi glorified body na, nangarap kang dito sa lupa, may air condition, sa langit, talagang totoo yon. Kawawa yung napunta sa impyerno. So, kaya yun po yan, kapatid. So, dito lang tayo magtapos, ano ho? At to be continued na lang yung lesson natin next meeting. Christ-centered principle. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much na sa buhay namin, sa mundong ito, lahat po ng bagay, even the whole creation, centered to you. Even our songs, centered to you. Our worship is centered to you. All the angelic host, yung kanila pong mga ministries, centered to you. Even their worship, centered to our Lord Jesus Christ. Yung si Satan, lahat ng kanyang attacks, lahat ng kanyang devices, lahat ng kanyang hatred, nakasentro po yan sa Panginoon Kristo. At ang gagamitin niyan, yung mga Kristiyanong mahihina po. Mga Kristiyanong hindi tapat, mga Kristiyanong mahina, at mga Kristiyanong wala sa kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo din ay meron tayong tinatawag na ang ating dakilang pag-asa. All human beings, our hope is centered to our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung ikaw'y nawala ng pag-asa, may problema, may mga lalahanin, ang ating Diyos, isentro mo lang ang iyong buhay, isentro mo ang iyong pag-iisip, isentro mo ang iyong lifestyle sa Panginoon. Make God the center of your life, and God will bless you. Heavenly Father, as we part ways, ingatan niyo po ang bawat sa amin. Iliyo kami sa anumang ori ng kapaman ng disgrasya. Wala na buhay, bigyan na buhay, baka hanap buhay, manang hina palasin, pagkaramdaman, pagalingin, at yung mga may negosyo, bless them, O Father, at hari nawa, gamitin niyo po ang bawat sa amin. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all.